minsan siya nakilangin, atin siyang sambahin. Ang buong araw sa atin, tayo'y tubusin upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin, ayadya tayo ng Panginoon sa malakas na lintol. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga may pinagdaraanan sa buhay, ang mga nagpapamisa. Sama natin ang special na intensyon ni Maria Cristina Tanray. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banalang sino bang sa iyo inapapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang makiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Syon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling. Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtaksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil, alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan, huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay, patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas. Iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus, ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo, ang masasamang damo. Ang kaaway na naghahasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga anghel, ang mga tagapag-ani, kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kaniyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihagis sa maningas na pugon. Do'y magnanangis sila at magangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Natatandaan ko po noon, nung ako'y seminarista pa lamang, mayroong isang kapwa seminarista ang nagsabi ng ganito, magkakaalaman din tayo pagdating ng panahon. Pinatutungkulan niya ang isa o dalawang mga seminarista or more. But then, ang pinakapunto ng sinabi niyang yon, bagamat hindi ako siguradong eksaktong-eksakto, parang ganito, magkakaalaman din pagdating ng panahon sinong magiging pare sa atin. Or, sa mas malalim na pahayag, magkakaalaman din pagdating ng panahon kung sino ang magiging mga mabuti at epektibong pare sa atin. Lo and behold, yung seminaristang ito noon, pari na rin na ngayon at sa nakikita ko naman, mabuti at epektibong pari naman. Tunay nga mga kapatid na minsan o kadalasan, kinakailangan maghintay muna ng mahabang panahon bago magkaalaman. Naisip ko po yan,
Dahil sa palagay ko, isa yan sa mga sinasabi ng ating ebanghelyong napakinggan, kung saan nandito to ang pagkapaliwanag ni Jesus sa talinghaga ng mga nahasik na mga trigo at damo sa bukid. Sa una nga naman, hindi mo makikita ang obvious na kaibahan. Parang magkamukha lang. Pero pagdating ng araw, ng takdang panahon ng pag-aani, makikita mo na ang pagkakaiba nila. Gayon ang may apply natin. Sa atin bilang mga tao, di natin sigurado kung sino talaga ang mabuti o masamang tao. Actually, kahit tayo sa ating sarili, hindi tayo makasigurado, mabuting tao na nga ba talaga tayo o baka masamang tao na tayo. Pero magkakaalaman sa uli, sa pag-aani. Actually, tayo lang naman ang nahihirapan pero hindi ang Diyos. Kasi nakikita at nababasa ng Diyos ang puso natin. Nasabi nga niya ay pinagmumulan ng lahat ng uri ng kabuktutan, kung paano ito rin naman, syempre, conversely, ang pinagmumulan ng lahat ng uri ng kabutihan. Kaya, looking into our hearts, alam na ni Jesus kung sino ang tunay na mabuti o masama sa atin. Kaya nga, kung ngayon, mangyayari ang pag-aani, kung ngayon, mangyayari ang katapusan, alam na niya kaagad kung sino sa atin ang kanyang gagantimpalaan, paparusahan. Natatandaan niyo naman po siguro yung sinasabi ng Panginoon na pagdating ng panahon ng anihan, ng katapusan, may dalawang lalaking magkatabing natutulog, kukunin yung isa at iiwan yung isa. Sabi ko nga, hindi naman sasabihin ng kukunin, kunin mo ako, mabuting tao ako. Hindi, alam na niya kung sino ang talagang sa kanya. And this should encourage us sa patuloy na paggawa natin ng mabuti. Kahit na hindi ito na-expose, hindi ito napapahalagahan, hindi ito napapasalamatan, hindi ito pinapansin o hindi talaga napapansin. Kasi darating ang panahon, malalantad yan. Malalantad yung napakarami na nating kabutihan, nag-pile up na sa kalangitan dahil hindi naman ito pinapalakpakan dito sa lupa. Kasi hindi naman ito pinapahalagahan. Pero sa langit ay nakalistang lahat yan. Hindi natin alam. Pero meron pa ring mga matitinong politiko. Di lang natin alam. Nahahalo lamang sa mga kawatan. Pero meron pa rin yan. Di natin alam, may mga epektibo ring mga pare, napakarami na hindi lang natin nakikilala kasi hindi lang expose sa social media. Di lang natin alam na maraming mga professionals, doktor, lawyer, na mga tumutulong sa mga mahirap ng walang bayad. Di lang sila natutukan ng camera. Wala lang nakapagpa-vlog tungkol sa kanila. Siguro yung natatandaan ninyo yung kamakailan na lagay sa news, yung isang teacher na for many years, itinataguyod na mag-isa ang isang komunidad, ang isang paaralan. Lang siya lang. Malalaman at malalaman eh. Malalaman at malalaman. Kaya ituloy lamang natin ang ating mga ginagawang kabutihan. Kasi hindi po pwedeng hindi malaman yan. Kung papaanong malalaman din balang araw kung gaano ka naging mabuting asawa, kung gaano ka naging napakabuting magulang, kung gaano ka naging napakabuting anak o napakabuting breadwinner ng pamilya, kung gaano ka naging napakabuting kaibigan, kung gaano ka naging napakabuting tao, malalaman at malalantad at malalantad po yan. Eh, di ba't sabi ng Panginoon, kahit isang basong tubig na malamig ang ibigay natin, napapansin niya, pinapahalagahan niya. Yun pa kayang mas marami at mas mga mahirap nating ginagawang mabuti na hindi napapansin ng iba. Malalaman at malalaman yan, maniwala ka. Kaya wag po sana tayong tumigil sa paggawa natin ng mabuti. Mana pa, tumigil tayo sa paggawa ng masama. Kahit pa sabihin natin, hindi pa tayo nahuhuli, hindi pa nalalantad yung masamang ginagawa natin, hindi pa tayo napapahiya, hindi pa tayo nasisira. Kasi hindi ibig sabihin nun, ganun habang panahon. Hindi naman tayo ilalagay ng demonyo sa pagkakasala para paglaruan lang. May purpose yung paglalaro niya. At ito ay upang tayo ay sirain talaga. Kaya kahit di pa nauhuli, kahit di pa napapahiya, kahit di pa napaparusahan, kahit di pa nasasaktan, kahit di pa tayo nasisira, huwag na po tayong magpatuloy sa pagkakasala. Kasi hindi ibig sabihin di pa nangyayari ang mga
malagim na pwedeng mangyaring ito ay pwede na tayong matulog ng mahimbing. Dahil maliwanag ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa Luke 8:17, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Kaya kung meron mang mga matitindi, malalaking pagkakasala, magsisi na po tayo at magbago. Huwag na po nating hantayin na malantad pa ito. Kasi malupit ang mundo dahil malupit ang demonyo. Gagamit siya ng mga tao upang yung kasalanan na nung una ay iniismol lang niya sa atin. Kasi inaakit pa niya tayo. Kunti lang yan. Minsan lang yan. Per experience lang yan. Pag ginawa na natin at hindi pa natin tinantanan, pinagsisihan, nako, exaggerate niya kahit na tayo humingi na ng kapatawaran, kahit na tayo nagbago na, hindi niya tayo titigilan. Nagagamit siya ng mga tao para mas lalo tayong i-down. Kahit na tayo nagsisisi na, kahit na tayo ay nagbabago na. Basta't ang kasalanan, lalo na ay hindi pa natin agad tinalikuran at pinagsisihan. Pag nalantad yan, ibibigay ng demonyo ang buong puwersa upang tayo ay talagang ma-down. Sana, habang maaga, talikuran at pag-isihan na po natin yan. Sabi ko nga, malantad man balang araw ang isang kasalanang pinagsisihan at tinalikuran ng matagal na, madali nilang pong tanggapin yan. Madali na lang pong mapatawad yan kesa sa kasalanang pinagsisihan lang at tinalikuran lang dahil huli na. Dahil nahuli na, abay mahirap pong patawarin yan. Mahirap na tanggapin yan. Dahil masasabihan tayo pag ganyan ng, kung hindi ka pa nahuli, hindi ka titigil. Kaya magbago na at magsisi. Dahil magkakaalam at magkakaalaman din naman. Pinalalala mo lang. Mabuhay po sana tayo sa ngayon sa paraan na hindi tayo matatakot pagdating ng panahon. Mabuhay na po tayo sana ngayon sa liwanag pang hindi na tayo matakot. Sakaling tayo ay matanglawan upang malandad at masiyasat. Mabuhay po sana tayo lagi sa paningin ng Diyos. Pleasing God and not man. Hindi sa paningin ng tao. Sapagkat ang tao pwede nating maloko pero hindi ang Diyos. Alam niya ang buo nating pagkatao. At malalantad din po ito. Huwag po sana natin itong katakutan, pagkus, panabikan, at pananabikan lamang po natin ang pagkakataong yan kung ngayon pa lang namumuhay na tayo sa kabutihan. Walang perpektong tao, lahat tayo nagkakasala. Basta't ang mahalaga, pag nagkasala, bangon lang. At hindi dapat basta nagkakasala lang. Dapat nilalabanan talaga natin ang temptasyon ng kasalanan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po akong huwag manghinawa, huwag mawala ng pag-asa sa patuloy kong paggawa ng mabuti para sa iba, lalong-lalo na para sa aking pamilya, kahit na hindi ito napapansin, hindi ito napapahalagahan, parang kulang pa nga. Kung minsan, hinahanapan at hinahanapan. Itutuloy ko sapagkat gano'n ang gusto mo. Dahil ang mabuting tao, mabuti sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang mabuting tao, hindi tinatamad at hindi napapagod gumawa ng mabuti. Mapagod, mamamahinga lang, gagawa uli ng kabutihan. Tulungan mo akong magkaganyan. Hallelujah! Hallelujah!
upang dumating man ang panahon at darating na malalantad ang sitwasyon. Malalantad ang lahat ng nangyayari. Hindi ako matatakot. Mananamig pa. Dahil malalaman nila ang sakripisyo ko, ang lahat ng binata ko, ang mga pinagdaanan kong sa tulong ng Diyos ay napagtagumpayan ko dahil nagmahal ako, nagpakabuti ako, tumulong ako. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Walang nalilihim na di mabubunyag at natatago na di malalantad. Hindi lamang po sa masama yan. Applicable din sa kabutihan yan. Yung mga kabutihang nala ililihim. Yung mga kabutihang hindi pinapansin. Malalantad yan. Ipapakita ng Diyos yan. Maging sa mga taong hindi pumansin ito. Makikita nila ang mga ginawa mo, ang halaga mo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtaktang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Haya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang nagkanap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang na mayapa na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tungayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-aalay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin
Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya hinawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, ikapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po. Ang Panginoon na po ang bahalang magsukli sa inyong kabutihan. Alam naman po niya kung sino kayo at ang inyong mga pangangailangan. Thank you. May God bless you all the more. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank you rin Diyos. po. This day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Thank you, Mama. Salamat po.